maayong buntag sa tanan. Pasalamat ta sa adlaw sa Ginoo. Without His day, mga igsoon, magluya ta. No, magluya ta sa pagsagubang sa usa ka semana. So dapat sa usa ka semana naagyoy atong ihatag sa Ginoo ug gusto jud ka mulig-on ka aw di gyud mo paltahan ang mga pagtuon sa pulong sa Ginoo na atay Wednesday alas 6 sa gabi. Unya natay Sabado alas 7 sa buntag, prayer meeting na siya mga igsoon. Ug ang atong series diha is the Book of Psalms. Ang series nato sa Wednesday nagpabilin ta sa biblical prosperity. So puros na gikinahanglan nato kay nanginkamot gyud tag panginabuhi mga kaigsunan ug sa atong pagpaningkamot ug panginabuhi nangamatay man hinuon ta. Unsa may namatay atong desire, namatay ang ato ang pangandoy, namatay ang ato ang spirituhanong kinabuhi, dili kanang nawa ang kaluwasan, kundi ang atong muratag patay ba spiritually. So ato nang buhion mga igsoon pinaagi sa pag-maintain sa pulong sa Ginoo. Now, nganong importante ang pagsimba? Una, gi-require na sa Ginoo. So once nga gi-require na sa Ginoo, it must be very important. Amen? Unya, nganong importante man ang personal devotion? Tungod kay ang kaning pagsimba, mao ni siya ang pagkumbira sa pulong sa Ginoo. Receiving the instruction of the Lord. So, pananglitan, ikaw, dili ka ready to accept the Word of God because you did not prepare yourself sa imong personal devotion, mao na muuntol ang instruction. Mao na nga mo-resist ang imong flesh because your flesh is stronger than your spiritual life. Kay mao may imong gi-feed kanunay. Remember ha, when you open your eyes in the morning, that is already you begin to feed yourself. So unsa man dayon imong gi-feed sa imong kaugalingon? Is it spiritual or worldly? So imo nang tan-awon kung unsa may imong gi-feed og ayo, maunay mulig-on sa imong kinabuhi. So mao na nga mo resist jud ka sa pulong sa Ginoo because the flesh di jud ni siya ganahan sa pulong sa Ginoo. So remember this, that the instruction is not given to the flesh, it is given to your spirit. Gihatag sa imong para sa imong kalag mga igsoon. Ang imong flesh is your enemy. Gi-recognize na sa Bible that the flesh is our enemy. It means, di siya ganahan sa pulong sa Ginoo gyud. Mo-resist ko na siya. And that is why, when you live your life carnally, wa joy pulong sa Ginoo na, zero. Amen? Dili pasabot ha nga, tigbasa kag Bible, perfect na ka. Masipyat magay nag 60 years na nagwali. Are you following? Masipyat magani na silang mga tiguang na sa ministry. No? Kita pang mga bata pa. Oh. Papilatan ninyo kay kamu-kamu ray mo ingog bata mo. Masipyat mga tanan. Pero it doesn't mean mga igsoon nga sa dihang masayop ta ato na ilikay ang makalimpyo na to. So the Word of God is what we need. Alright? So unsay gi-require sa Ginoo sa pulong sa Dios? Sa iyang pulong, unsa may gi-require niya nato? Only one. Obedience. Obedience. Kana ding kwanta pastor, kanang mutuot ta, kanang mobilib ta. What ay nag-require sa Ginoo? Diha na makita sa imong obedience. If you want to show your faith, if you want to show that you believe, you must obey. That is the best way to show that you believe. May lana ninyo gikanta niya, di ninyo tumanon. Di ba? Obedience is the very best way to show that you believe. So if you believe in God, obey Him. So this morning, atong isgutan mga igsoon, another lesson about disobedience. Ika-42 na ninato nga pagtuon sa disobedience. Let's all stand please, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, we come before you again this morning asking your help and your approval for us to learn
something new, O God, para sa among spirituhanong kinabuhi. I pray that you will cover us with your precious blood, protecting us from any disturbances that may stop us from listening and stop us from learning. I pray, dear Lord, that you will allow us also to be obedient to your words and not allowing the devil to stop us from following you. And I pray, Lord, that once again, please use me, empower me this morning sa pagwali sa imong pulong, Lord, na ang imong gyud na kabubuton mo ay mahatag sa imong mga katawhan, and so that we will be able to do it and to honor you sa among pagsunod, Lord, para sa imong himaya kini among giampo in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is No Remedy for Rebellion. No, pag rebelde ang usa ka tawo, lisod kay na pistok, dugay kaayo. No, it takes time and it takes a lot of patience. Unya ang Bible atong paisguton, mga kaigsunan, nganong walay remedy ang usa ka tawo nga ni rebel na against the word of God because they determined to disobey. Rebelde naman na. Kana makadisobey lang ka, pwede pa ka maayudahan, ana. Pwede pa ka ma-repair. Pero sa dihang ni rebelde na gyud ka, imo na nang desisyon gyud, imo na gyud nang strongly, imo na nang gibarugan nga di jud ko. Mo na nga mangita na kag lugar imo. No? Sa dihang kaya pa mo simba, medyo nag-disobey lang na sa kinabuhi kay makasimba pa man. Pero kung lansangan na gyud niya, di na gyud ko mousab. Di na gyud ko mosunod, di na gyud ko mobasa. Unya iya jud gibarugan nga di na gyud. That is already rebellion. No, wa na gyud sa imo kasing-kasing ba? Imo na gyud nang gipalikay ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Now, there are three things that we are going to discuss this morning, mga igsoon. Number 1, reproof rejected. Rebellion na. When you begin to reject sa mga pagbadlong sa pulong sa Ginoo, di na kaganahan ba basahan og Bible sa dihang pasayop ka? Di na kaganahan nga kanang tudluan ka sa pulong sa Ginoo sa dihang nasipyat ka, imo nang i-reject, ayaw na ko ana brad. No? Unya, di mo na di na kaganahan mo simba kay mabadlungan man jud ka. So you are rejecting already the reproof from the word of God. Unsa may pasabot ana, that is already rebellion. So there is no remedy, mga kaigsunan. God gives warning through His Word. Unsa pa? Parents. Unsa pa? Teachers. And preaching. Ignoring correction shows pride and stubbornness. Imo na gyud nang gikuan, imo na nang kanang gilansangan na nimo sa imong kinabuhi nga di na jud ko maminaw. So mo na pasabot, wa na remedyo. Kay kaning mga tawhana gihatag ni sa atoa to guide us, teachers, parents, pastor nga nagwali sa pulong sa Ginoo, gihatag ni sila to give us kanang wisdom and understanding sa angay natong sabton. And there is only one book that can guide us, mga kaigsunan, which is the Word of God. Kabantay mo, ang pulong sa Ginoo wala gyud nang hilabot sa mga tao. Pero gipaningkamutan og guba, gidaot ang reputation, no? Gidaot ang kanang credibility sa pulong sa Ginoo, gipaningkamutan mga igsoon nga ang mga tao magduda. Speaking anything against to the word of God is giving people doubt. Tuo pa bataan ning Bible nga kuan man dia ini? No, kana lang simple kayo nga the Bible is not inspired. That is giving people doubt. Kaya gano'n man, pwede ta malinglaan na, kaya di man na-inspired. Pasabot na, gikan yun sa Ginoo ba? Na walay nagbabag or lain nga mga inistoryahan nga naa di as Bible. The Word of God is the Bible. The Bible is the Word of God. Sa ako nang giingon kagahapon, mga igsoon, nagdala-dala ka sa imong Cebuano Bible, nagsulwining ka, naluwas to, wala. Di ba kay ang uban kanang magdatag Cebuano kay ang mga tao kasagaran di kay kasabot og in English. O sugidaan nimo Cebuano Bible nagsulwining ka.
paghatag ni mo diha. No? Romans 3:23. Ang tanan nakasala og nalayo sa himaya sa Dios, nakabsan sa himaya sa Ginoo. O layo ra man na sa original mga kaigsunan. So di na maluwas to. Maluwas gyapon? O di na? Maluwas gyapon. Kay gamit tag English mga igsoon, bisa pag gamit na diha og Greek. Atong gibasa, atong kitong gyapon ang hubaron kay mas di siya maluwas kung magnangara siya. Because people need to understand. Di ba? Ang kaning translation is simply applying the speaking in tongues. Gihubad ba? Gihubad nga to pinulungan nga able sa mga taong masabtan. Muna natay Bible nga Ilocano, natay Bible nga Cebuano, natay Bible Tagalog, natay Bible nga kanang Ininchik o na Hinapon, natay Bible nga lain-lain, depende sa lingwahe sa usa ka tawo. Pero kung mayon gyud kinahanglan na gyud tay basihanan, how can we refer sa mga translation ngadto sa Greek or Hebrew? We always refer to the King James Version. Kaya naa diri mga kaigsunan, maklaro gyud nimo ang pagbadlong sa Ginoo, ang pag-instruct sa Ginoo, ang pagtudlo niya nga unsaon nga magpabilin ka diha ka nagsunod sa Ginoo, tanan makita nimo diri. Mao na nga sa tanang translation mga igsoon nga makita nato sa ganang available diri sa kalibutan, ang King James gyud atong referral kung nasukwahi ba ni kaning Bibliyahan ni nga atong gibasa, mao na kung unsa man na siya nga translation nga kanang dialect nato kay daghan biata diri sa Pilipinas lang, daghan tag dialect diri. So i-refer gyud na nato sa King James, di ba? Ingon na may tabo. Mao na makakita dayon ta, hala wala lagi ni diri. Di at least kay bawo naka nga naay missing diha. Di ba? So kung walay King James, di ta kay bawo na adi ay Trinity, di ta kay bawo na adi ay virgin birth. Di ta kay bawo mga kaigsunan anang mga kanang importante kaayo nga kanang gitudlo sa Ginoo, naa man as King James tanan. Di ba? So sa tanang translation, asa man natong saligan ani? Ano tas King James? Di ba? So, gibadlong ka, imong gi-reject, mga kaigsunan. So, may tabuan na, pag nag-reject ka sa imong parents, kaya nagsugod man na diha sa imong parents, mga kaigsunan. So, imo na nang i-reject dayon ang kanang bisag kinsa pa nagtawo nga mo badlong nimo sa imong kinabuhi. Mo na badlungon ka na, bisag abot na ka dito sa traffic, badlungon ka sa enforcer, musukol na ka. Bisag klarong sayop ka. Di ba? Klaro kayong no stopping. Yan, ihunong dyan ka diha. Nagsikag payahay diha. Ikaw man no stopping, klaro kayo. Mira ka, kanjut na gani. Nagpayahay na ganita. Lagi. Pero usay gisulti diha. O nga naman kiglalis maka because naanad ka. Naanad ka. Muna pag-abot simbahan, gaya kay kag-o. No? We are all servants here. O ang requirement sa usa ka servant is to obey. Inga na. So ang training ana, tuwa sa balay. Mga igsoon. Unsa may mugiya natong tanan? The Word of God. If you obey and follow what the Bible says, bisag naa pa ka sa imong pamilya, naa ka sa simbahan, naa ka sa community, you will do what is right. Di ka manglupig, di ka magpasakit og mga tao because it is commanded. Tama kay gisunod nga standard. Ang imong standard, dili kung unsay nakita nimo. Ang imong standard kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. So in Proverbs 29, verse number 1, Proverbs 29, verse number 1, sa primero nga bahin mga igsoon, nag-ingon ang Bible, he that being often, unsa man, gisulti diha, reprove. Gisigi og badlong. Nganong kinahanglan ta badlongon? Kung pwede pa lang, adlaw-adlaw, kinahanglan ta badlongon. Nga naman, kay pangutan na imong kaugalingon, naabay adlaw, nga di ka masayop. Unya nga nung badlongon ka, bisan lang, kausa sa usa ka semana, masuko man ka.
Unya sa kadaghan imong gibuhat ana sa usa lang ka adlaw mga kaigsunan, kapila ka masipyat sa kinabuhi. Daghan kayong sala nga pwede nato mabuhat sa atong kinabuhi in a day. Bisag wa ka gatingog. Di ba? Bisan ikaw ra usa. You can do sin. So in other words, we need to be corrected. Kay kung di ta makoreksyonan, di ta kaybaw mga igsoon nga how much damage sin nahimo sa atong kinabuhi. Ug unsa na ta kabulingit diha atubangan sa Ginoo. So, naagi often reprove in Hebrews 12:5. Ingon diri sa Bible, and ye have forgotten, no, nay nakalimot the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Mura, makuyapan kaning ni faint ka sa dihang girebuke, kana bang, kasabaan lang, nilayas dayon. Dili pasabot kasi ang kasaban, nawad as panimuot na kuyapan. Kuyawan sa ta mga saba na niya, makuyapan man. No, kung palitan na kay anak, ingon anak, mga saba pa ba kaniya? Kuyawan ko, kuyapan na ba ni kasaba ni nato? Pero daghan kay mga Kristohano nga kuyapan tungod kay gikasaban. Muna, it is God's job to correct us. Muna kung koreksyonan ta, it means God loves you. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Muna, despise not mga kaigsunan sa pagbunal sa Ginoo. Mamunal yun ang Ginoo mga igsoon. Pero sa dihang mamunal siya, dili pasabot nga di kaniya pinangga. That is very clear. Nga gisulti sa Bible, mga igsoon. Na? Ye have not, and ye have, nakalimot ka, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Gi-consider ka, kay luwas man ka. So sa dihang naluwas na ka, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo, na diri makita nimo ang pagbadlong para dili ka magpadayon sa imuhang sayop nga dalan. Amen? Unya sa dihang imo na nagipaminaw, imong gidawat ang pulong sa Ginoo, ang netabuan na mga igsoon, nakoreksyonan ka, pero sa dihang wala, nabunalan, na despise not thou the chastening of the Lord, nor faint. Ayaw kaluya, ayaw kawagtang. Nga naman, normal man na, makasala, magyunta mga kaigsunan, pero dili normal, nga makuyapan ta sa dihang gikasabaan ta. Makuyapan ta sa dihang mabunalan ta. Di ba? The more ka nga koreksyonan sa Ginoo, the more ka nga kasabaan sa Ginoo, the more ka mo paduol. Kabantay mo na mga bata, mga kaigsunan, nga duol sila sa kasing-kasing sa ilang ginikanan, kaysa dihang mabunalan na muhag. Mga igsuri. Pero kanang mga anak, kasi dihang mabunalan, di na makitaan. Di ba? Nga nabunalan niya, ang tinanawan sa anak sa ginikanan, muranag kutsilyo. Hait na kayo ba? Di ba? Muranag ka lang, musukol na ba? Oh, sakitan ta na, oy. Ganun man, that is showing our care and our love to our children. Sa diyang badlungan na to sila. That is biblical, mga igsoon. Babitan ng paggawas na balaod sa Amerika, nga bawal nang mamunal sa bata, ning taas ang crime. Ni taas ang patay, ni taas ang mga sala, mga rape, dito sa gawas. Nga naman, kay naa magud sa balay, magsugod ang pagpitol. Unya, part sa pagpitol, according sa Bible, mga igsoon, naagay rod of correction. Naagay padol yun. Pero, kinahanglan atong buhaton in accordance to the instruction of the Lord. Asa man dapit bunalan sa lubot. Muna, kita mga ginikanan, mag-practice punta. Nga magkaigo gyud ta ang lubot. Kay para di ka inon sa imong anak, nilapas na ka man, nilapas na ka. Kay makasa, mampunta na, mga igsoon, makasa ta na, kung dili na ito isunod sa pulong sa Ginoo. And that is one of the reason nga nung gibawal na siya, kay ang pagpamunal na sa ulo, na sa other parts of the body, na sa tiil, sa paa, ingon na, that is already abusing.
no, the command of the Lord. Dapat naara sa pinakabaga, gihimo gyud as Ginoo gyud nga pinakabaga, kay dili lang na para lingkod, kundi anha sad ka koreksyonan. So ari ra gyud sa may lubot nimo. Ang bunal. Oh. Muna kamong mga subject pa sa paddle, ayaw mo sige og tago sa inyong lubot kay mao nay pinakaway sakit. Malapas ganina perting sakita. Di ba? Unya dili sa kabasta-basta nga mo gamit og bunal. Ayaw na kanang wire, kanang belt, delikado na kay mo ana maguna so rad jud rad ang gisulti sa Bible rad. So mo na daghang baligya diha mga igsoon nga kanang paddle uban na bay bersikulo diha. Oh. So mao gyud na unya sa lubot lang as instructed by the Lord. So correction is needed. Do not despise that. Amen? Kita nga mga dagko na, badlungon ta sa word. Kaya kung sa parents, na may rod of correction. Diri sa simbahan, badlungon ta, pulong mga kaisunan, pulong sa Ginoo. Ang pastor nagwali, badlong sa pulong sa Ginoo. Unya, gamit ang pulong sa Ginoo. Unya, masuko ka. Grabe si pastor. Sakita ng pastor, eh. Sakit magyud ang kamatuoran mga igsoon. But don't you know the truth shall set you free. Kung sa kanindot ka nang free ka. Ang uban gipabayad, ikaw free. O di ba mas malipay ka? Labi na gyud na priso ka, ya na free na ka. Nakasala ka, unya na free na ka. No? Because sin is like kanang piniriso ka. No, di ka kabuot ba? Ang sala ni control sa imuha. So di ka kabuot. But when you are free mga kaigsunan, unsa ka nindot sa imong kasing-kasing? No? So man diri sa Hebrews 12:5, klaro kayong giingon diri, ayaw kalimot. Naay badlong gihatag sa Ginoo, isip usa ka anak. Ingon ang Ginoo diri, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Proverbs 15:10. Balik ta sa Proverbs. Ingos Bible, correction is grievous unto him that forsaketh the way. Mao nang masuko. Nga naman, imo naman gi-reject ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo. Imo naman gi-forsake. And he that hateth reproof shall die. Asa kita remedy diha? Kanang sige kasuko, mo na mamatay ka. Mga Sunday school teacher, masuko mo kasaban, mo na mamatay, mo quit na ko. Patay. Oh, kinsa na nagplano og quit? Kamatyonon. Do not quit because quitting is equivalent namatay ka. Ngano man wa naman ka, ning quit naman ka. Di ba? Na gani panultion na winners never quit and quitters never win. Asa may remedy mga igsoon kung mo quit ta? Asa remedy kung namatay ka? Wa na remedy. Hunong na tanan. So, therefore, pag naay badlong, you praise God. Salamat. Buhi pa ko. So, imo nang dawaton. Kay kaning mga patay, mao na di na madutlan mga igsoon nagkasaba. Mura nagwa. No? Naanay numbness ang ilang kasing-kasing. Number 2, neck hardened. That is rebellion. No? Kita din ta mayo gahian mo gliog oy. Ang ulo gani mo gahi, pasabot stiff neck na. Lisod mo kay ingon, ngay mong anak di gyud mo tuo, di gyud mo tuman maggahi adyo ni mo gliog oy. Murag wa man ta kadungog ana, nagamit pa mo ana? Na stiff neck. Pasabot na stiff neck ka gahi ag-o gani mo eh. Pero naa si liog ang problema kay ang Ingos Bible stiff neck man. So kanang neck hardened is already rebellion. A stiff neck pictures rebellion. Disobedience grows when the heart becomes calloused. Sa dihang mura na og nagkuanan ba kanang gikubala na. Wa na ikabantay mo ng mga boxer mga igsoon. The first time sila nagpractice anang punching bag, sakit.
Muna puston nila ilang kamot, puston. Na sila'y gloves nga gagmay, na sila'y gloves nga dagko, sugo nagdagko. Kay ngano man gianad ang imuhang face nga dili sakitan, nga gipakubal ba, gipakubalan. Hangtod nga kuan na lang kanang mura na lang og kanang ihigot na lang nimo ana. Oh, madugay wa na gyud. Kita mo ana kanang sa Facebook nga kanang babae nga hastang kanang tangke sa gasol. Sumbagon kanang mga butong ingon ana. Mo nay yang sumbag-sumbagon. No, mailham gyud nato kay gisumbag gyud kay ni kuan man, ni iswag man, ano ba? Grabe bayhana. Ang maminyuan ato delikado kayo. Masagpa wala. Wingig ka, wingig. Ngano man nga di naman sila sakitan o nganong kita nga igana na to agay. Kay gikuan na ang kubal mga igsoon na anad na ba? So kung maunay sistema sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, sa dihang badlungon ta, murag di na ka maanad, baga na kay kagnaong, kalos na. No? Ang binisayaan ng kalos mga igsoon, bagag naong. Di na madutlan, di na maulaw. Mao na siya, di na, murag kuan na niya ba, ano mo di ay? Oh, narcissist na mga igsoon, di na madutlan ba? Bisa kung saan makagsulti at sayop lagi na, bahala mo diha. Inyo na lang problema. Kanang tao nga mingon ana, kanang ilang prinsipyo nga, ay problema na ninyo basta ako okay na ko, bahala mo diha. Na di na maayo nga attitude mga igsoon. Balik ta sa Proverbs 29. Sarog di ta kasabot aning Proverbs 29. Letter B. Unsay gingon diha sa Bible? Hardeneth his neck. Gibadlong naggahi sa iyang liog. Di gyud mo kuan, di gyud mo sunod, no? Wala na, dili na, wala na appetite mga igsoon. So that is already having callous in the heart. In Exodus 32:9. Nainindot nga lesson diri kabahin ani mga igsoon. Exodus 32:9. Sa Gingos Bible, verse 9. And the Lord said unto Moses, tanawa ha, I have seen these people. Naglantawag Ginoo. And behold, it is what? A stiff-necked people. Si Moses naglisod nagdas sa mga tao kay pagkagahiyag ulo mga kaigsunan. Pero ang Ginoo nakakita pud. O na, sige na sila, naghimo na sila og kanang Dios mga kaigsunan. Ningon ang Ginoo kang Moses, tanaw itong mga tao nimo dito. Tanawa, gibawalan na to ingon ani, pero tanawa, naghimo na dito og kanang Dios, unya mo na ilang gi-worship, mo na ningon ang Ginoo, sige lang, daplin lang sa, pakiton tikag, unsaon ako ni mga tawhana. Di ba si Moses nagpatunga pa? Lord, kung imo nang buhaton, powerful good kayo ka. Unya makaingon ng mga tao nga abi kay wa ka gisunod nang hasi ka murag ana ba? So dili maayo. Nagkuan siya sa Ginoo, nagwarning siya sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, sige dong, ikaw na lang ingon nila be, palihog be. Ra ana la ato na la istoryahon ba? Sige dong, ikaw na lang ato, sige ato alakaw. Tanawa to mga tao dito pag abot niya mga igsuon, ay gipamatay oy. Maura man tayo gyapon. Tanawa, di gyud nato matuis ang kabubuton sa Ginoo do sakit sa atong pandungog, dili agree atong kasing-kasing. Pero ipakita sa Ginoo mga kaigsunan that He never commit mistakes. Di gyud masayop ang Ginoo gyud. Mo na pag-abot ni Moses dito, nakalimot siya nga ningon siya nga Ginoo nga powerful kay ka. Ay noon siya, ako di makay ko powerful. Gipamatay niya sa espada usahay kita magsita pangurik sa pulong sa Ginoo. Unya makita gyapon nga ang Ginoo gyapon natuman. Wala diri klaro kayo ang giingon sa verse number 9 ha. Verse number 9. Nag-ingon ang Ginoo, nakakita siya.
So kaning pagkagahi na tug-o, kaning stiff-neck ta nga Kristohanon, kita ang Ginoo ana. Nakakita ang Ginoo nga nag-agree ta diri sa pulong niya, pero pag-abot sa gawas, walay nakita sa atong agreement. Ni-agree ta nga gisugo ta nga magsangyaw ta sa ebanghelyo, but never nimo gibuhat. Ni-agree ka that God has given you the Great Commission to do, that is our only mission, to preach the gospel to the lost, but you'd never do. And you have your own reason. And your reason is valid for you, but you have not asked yourself, valid ba ni sa Ginoo? Valid ba ni sa Ginoo nga nganong di ko ka-share sa ebanghelyo? Valid ba ni akong rason sa Ginoo nganong dili ko kasimba? Valid ba ni sa Ginoo ang akong reason nganong dili ko katabang? Pangutan na imo kaugalingon. And let the word of God answer you. Kay wag gyud valid na reason mga igsoon nga mo disobey ta. Tanan nga gisugo sa Ginoo diri nakahaom ni siya sa imong kapasidad. Kay dili mo hatag ang Ginoo og sugo mga igsoon nga dili mo kayang buhaton. Mo nang wa ka sugua sa Ginoo para maaton na ang imong sala, go to the cross and be crucified. Wa ka sugua sa Ginoo ana. Ang giingon na sa Ginoo pas-ana imong cross. Amen. Kung naa magani crucifixion with the Lord. Because if you crucify yourself without the Lord, mga kaigsunan, that is not correct. Ang katong paglansang ni Kristo sa cross, mao na to, enough na to, muapil na lang ka. Crucify yourself with the Lord. Para ang Espiritu sa Dios mo magkinabuhi diha sa imong kinabuhi, ug ikaw tuwa ka dito sa cross with the Lord. Mao na siya ipasabot ana, pero muyon ka mga kaigsunan, kopyahon na to gibuhat Ginoo, di na to kayo . So muna kaniya gisugo na to is doable. Amen. But did we do it? Simple naman na kayo. Pero wala to gibuhat mga kaigsunan, stiff-necked people. Wala nakita si Ginoo sa mga kasimbahanan karon, kinsay gahig ulo, kinsay matinumanon. Nakita niya nga sa imong kinabuhi, bisag plano na lang, bisag design na lang, nga kinala mamunga jud karon tuiga oy bisag usa lang. Kanindot naman ana nga tinguha nga ang matag membro pinaka kuha na gyud na mga igsoon, pinaka weak na gyud na nga klase nga Kristohanon nga naay bunga usa sa usa ka tuig. Di ba? So kung ato nagtinud-on, no? Dili ta magginahi sa atong ulo nga mo disciple ka kung ang matag usa nato mag-atiman ta mga igsoon, 5 ka buok sa tibuok nimong kinabuhi. Sa tibuok kinabuhi ha, wa ko naingon sa usa ka tuig. Sa tibuok nimong kinabuhi. So meaning kanang usa ka tuig nimong gitudloan. Pagkasunod tuig nag-add na sa kag usa. Pagkasunod tuig so 5 ka tuig tanan. Pero wala ni nawa ang primero nga tuig nimong gitudloan. Nagpabili na siya nimong disciple because that is lifetime responsibility. Discipleship is not only lesson nga imong ihatag mga igsoon. Nga kung nahumana ang lesson sa discipleship, nahumana sa nang imong pagka-disciple niya. According sa gisulti sa Great Commission, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kano sa mohunong og command ang Ginoo nato? Sa dihang wa na patay na ka. So samtang buhi pa ka, naay sugo ang Ginoo nato. So naatay personal reading. And that is why you need to read the Bible personally. And that is why you need to come to church for instruction because naa kay disciple. Para naa kay ipasa niya. O sa may ipasa nimo, kanang imo nang na-observe. Kanang imo nang natuman. Dili kay mangita na kag lesson mga igsoon nga kung wa nay lesson i-hand out sa imuha, wala na kay ikatudlo. Unsa may experience sa Bible? Mo bitaw ang yawa di gyud ganahan ana mga igsoon because discipleship lig-on ang mga Kristohanon. Kanang Great Commission, discipleship man ang katapusan. Lig-on ang mga Kristohanon kay di ka motudlo og something nga wa nimo natuman. Nakuha na ito mga igsoon. So, muna, kung kana mo'y nahitabo sa mga Kristohanon, 5 nakakatuig nga Christian, no? Na kay 5 ka disciple. So, bisag diha nakataman. Bisitaw na mo sa Lunes, usa. Martes, usa. Wednesday, usa.
Thursday, usa. Friday, usa. 1 week. So, kada semana na kay gibisita. Sabado ug Domingo, imong gidedicate na sa simbahan. Pagkanindutas kinabuhi. Nya asa naman ang panginabuhi, di pastor? Maubitaw na gitudluan ta mga igsoon nga sa imong panginabuhi kinahanglan dili mapakgang ni ang imong pagdisciple. Di ba? So, kano sa mga mapakgang sa imong pagdisciple kung piniriso ka, di ka kabuot. Kay lagmit piniriso magyud ang imong gidisciple. So, piniriso siya sa iyahang panginabuhi. Una, piniriso sad ka sa imong panginabuhi. Pasabot, di ka ka-decide. Dili kay nag-control sa imong time. Maraming na imong di man may piniriso, Pastor God. Wa ka kabuot sa imong panahon. Unsay tawag na? Di ba? Piniriso ka. So, kay di man kay nagbuot, kay empleyado mo ka, empleyado po siya, di siya kabuot sa iyang time, karon kay mag-change o shift mga igsoon, di naman mo mag-abot. Nag-overtime, di naman mo pwede mag-meet. Nya di makakabuot. Nabi ako yung disciple sir. Unsa man na para niya. So di ka katuman. And that is why the requirement of discipleship is to be free. Mo na ang Ginoo nag-ingon siya, I set you free. Pero mga gahig o ang mga Kristohanon, mo na di yun ma-free. O na kay di maka-free, and that is why you don't embrace discipleship. Ang imong gi-embrace, tracts distribution, Bible study, kung naay panahon, no? Manudlo, kung naay makitaan, pero di yun intentional. Kay kaning discipleship is intentional man siya. Look at Acts chapter 7. Verse 49 to 51. Heaven is my throne, and earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Usay hilas kayo ang mga tao, mga igsoon, nga nakahimo nako, gingon ani sa Ginoo, time pa. Tanawa ra gud ha? What can you do to God nga ngayang gingon, heaven is my throne and earth is my footstool. So, si kinsa ka nga makaingon nga nakabuhat kog something sa Ginoo. Unsa may imong mahimo para nako? Tanawa sa iyang gingon ha? Unsa may mo ma-build for me? Naa ba? Na? Unsa may mabuhat na to sa ingon ani kadako? Wala oy. What house will you build me? Muna makatukod ta og kanang tigumanan mga igsoon, di ta mahimog proud kay ngano man. Amen. What can we build to God? Yung siya sa may inyong mabuhat para nako. Saith the Lord, or what is the place of my rest? Verse 50. Hath not my hand made all these things? What can we do for Him? Nga siya manana. Muna ang atong attitude mga igsoon, when we can do something to God, magpasalamat yun ta, Lord, thank you for allowing me nga nahimo ni nako para nimo. Dili kay atong balihon. Ha, tanawa na og gibuhat si Ginoo. Tanawa na. Oh. Tanawa na. Kani mga tawhan na kana. Ako ay katudlo na. Oh. You cannot boast. Amen. You cannot even boast of your spiritual growth. Amen. Because it is the Lord's doing. Muna watay mahimo gyud kung ang Ginoo mga kaigsunan. Muna ang gingon sa Bible diri, hath not my hand made all these things? Iya gyud Ginoo tanan. 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your father did, so do ye. Sige, resist. Gitudluan ka, resist. Nakadungog ka, resist. Sama sa inyong mga forefathers. Mo may gibuhat sa mga Israelites before. Mura ninyo nang Ginoo gahip na sila o Moses. So, ninyo ang Bible mga igsoon, mo na ang declaration, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears.
You do always resist, always good. Unsa may growth makita nato sa atong Kristohanong kinabuhi if we always resist. Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy. Ilista ni nga mga bersikulo, mga kaigsunan. This is very needful. Deuteronomy chapter 10. Verses 16 to 17. English Bible, circumcise, therefore, the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. It is your responsibility. So how to circumcise your heart? Start obeying the Word of God. Diba? Start. Grow. Circumcise, therefore, the foreskin of your heart. Fill it with the Word of God, and do it. 17. For the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not person nor taketh reward. Di yun mo pwede makuha ng Ginoo. Nagkop to kong offering. Grabe, mag-offering pa ta niya, mag-visit pa ta. Grabe, abusive. Pangigsoon, you cannot pay off your service. Giving is different story. Service, soul winning, is another story. You cannot pay off your visitation, your soul winning, by giving money. Because, una sa tanan, ibiyan na imo. Dili respector of person na Ginoo, nor makuha siya reward. No? Unsay mando niya, buhaton na guna nato, anong ato mang ilihis, atong kaugalingon, anang mga mando. Unya, mabito na nga, anong lahi man na sila, pastor? Lahi biya na sila og blessing. When you give, na ay blessing. When you win souls, na ay blessing. Managlahi ang reward, ana. Diba? So, dili pwede nga mayon nga, grabe na ko ginatagan simbahan. Oy, kamo mo yung pamisita dito. Kamo mo yung pag-discipleship. Kay, grabe man ko ginatagan. Uy, lahi man na. Di man na pwede ni mo ikurambus mga kaigsunan. Di ba? Muna daghan kay makita na ron sa simbahanan mga kaigsunan. Kung kinsa to mga tighatagan, di na magpakabana sa uban na mga duties. Nawala na. Kaya nga naman, nagtuo sila nga kanang pinakpakan na sila sa langit kay dagko sila og hinatagan. Mga igsoon, gibugtian kas Ginoo, di taangay magpahambog. So kamong kanang gagmay pog hinatagan ay mong kaguol. Kaya nga naman, dawa na gisukod sa Ginoo sa gidaghanon. Gisukod na sa Ginoo sa kamatuoran. No, kaya na may uban na mga tao god nga mayon mauwa man ta niyo kay ano atong giving ba 10 pesos or maginin taon Ngano mauwa man ka kung ang pinagikita nimo pag 10 imuhang tithes? 100. Moro man na imong gikita. So di ka kakaluyan sa Ginoo, giuli nimo sa imong 100, niuli pa jud kag 10, unya naghatag kag offering 10, naghatag kag mission 10, so nakuha nag 30 imong 100. O karon nakita sa Ginoo mga kaigsunan nimo kasing-kasing, oy, tinuod gyud na iya ha. So iya napadak-an, ako ni usa ka libo iyang income. So dapat musaka puti mo pasalamat sa Ginoo kay uli man na nimo. Ingon na trabaho sa Ginoo. Pero 1,000 na lagi ni. Hala, mudako na po niya akong tithes. Nag-uol man ka. So, ang imong kalipay, nara sa G's nga tithes. Ay, balik kag 100. Una na to na sabti. Di ba? Masakitan na tamuhatag ba? Di hatag isukod sa Ginoo. So, unsa may hinungdan na gahig ko. Sabta ang concept sa Ginoo. Ano ay problema sa mga kanabitaw na arata sa employment? Kay di gyud ta mabaid na nagkwenta-kwenta mga igsoon. Di ba? Kay pasabutan na, uy, 100 naman ni akong tithes. O tungod kay, usa ka libo ang imong nadawatan. O tanawa, asa may dako ang nabilin, 70 or 700? Mo na mo na sabti. Pero nakaya pa man nimo 100, agoy, nalipay pa ka.
Ay, salamat Lord, nag 100 na gid akong tithes. 100. Kwenta lang ng love gift eh. Di naman tupong. Kaya kanang tithes mo na pinakagamay nga pwede na itong ma-release. Pinakagamay na. So that is the bottom line sa atong offering. So if we go below sa atong tithes, ana ra kagamay ang imong expression sa Ginoo kay kanang tithes is uli ra guna. Mura bag recognizing God that He is the one who owns everything. So, imo na na-recognize ang Ginoo karon, it's time to express your gratitude to the Lord. Nalimad ka na? Pasabot, mao ni imong kuan ha. Kanang imong tithes, this is the standard of your giving. Naa ka diri magsugod. No, mao na siya ang imong offering. Oy, tanawa ang mga offering sa mga Kristiyanon. Nag-tithes og 100. Nag-love gift og 20. Nag-love gift og 5. So, mura na imo ang pasalamat. Ang giving nimo, mura to 5. Uli man to ang tithes. Mao na ningon ang Bible, ye rob the Lord in tithes and offering. Because if you go below than the tenth, mga kaigsunan, that is ungrateful. But if you go beyond, no, or even grateful, kadiha nagsugod ang gratefulness sa imuhang nadawat sa Ginoo. So mao na siya ang offering. Mo na ang uban nag-tithes lagi, pero nganong wa man ko ani na kuan wa man ko ani balikis Ginoo. Basig wala ka ka-express sa imong gratitude. Kay you rob the Lord in tithes and offering baya. So nganong makapanulis man ta sa offering nga tithes ra may naisukod. Hello? Tungod kay naa sa linya, naa sa nabilong sa ungratefulness ang imong offering. O, kung mutuo mo, bulahan mo. Kung di mo mutuo, nagbula-bula mo. Wala. Slippery. Your life is so slippery. Nakasabot na mga igsoon? Mo na dili ta magbagahi sa atong ulo. Karon, ang ratio ha, 70, 700. Mas dako ang 700. Nakapasar pa ka. O karon nangingon ng Ginoo, uy, nagmalipayon ay ako ni Ejismil ning iyang profit, iyang income. Increase na promote ka. Nindot kayo, nidako imong profit. Kung nagnegosyo ka, daghan na nakakita sa imong negosyo. Kaya Ginoo baya maghakot og mga customer nimo. So, ni income na kag Ejismil. Uy, pila na may tithes, tag 1,000 naman eh. 1,000. Yan, isugod-sugod naghaptos ba? Sige, buhaton sa Ginoo. Pag muhaptosan na, kung saan ka masaya, doon tayo. Kung asa ka malipayon, dito ra kataman. Muna, daghan kay mga Kristohanon, dili kaabot sa pinnacle of success, sa kinabuhi, dili mapakita ang kaabunda sa panalangin ug unsa nga klase mo panalangin ang Ginoo kay musangit na ta anang amount mga igsoon sa tithes. So diha na gubat na kay nang offering. Unya ang uban kanang mission, forget it. Wa na. Pero wa ka kabantay nga mas dako ang 7,000 kaysa kanang 700. Did you get it? Kalimte na lang itong 70. Nakuha na ito mga igsoon. Mas dako ang 7,000 nga nahabilin kaysa 70 or 700 nga nahabilin. Oh. So kung imong rejoicing, naadiya sa imong uli, dili ka mag-mind kung siya nabilin because God will take care of that. He will protect that. He will allow that amount of money nga makaabot siya sa sunod mga igsoon nga makadawat na sa Ginoo. Dili kanya hutdan in between. Monay promise sa Ginoo. He will rebuke the devourer para ma-enjoy nimo ang panalangin. So, i-protect sa Ginoo. Dili ta mag-enjoy sa atong nauli o sa atong na-express. O kabantay mo pag ikaw wala kay gihigugma. Di ba, ang imong expression, di ka magbalik sa nabilin. Ang imong gikuan ba nga, makalipay ba ni ako ihatag sa akong pinangga? Di ba nakuha na to?
O kanang mamalit mog something para sa imuhang hinigugma, magkwenta ka usen habilin. Mangutang pamagani mo, siya nang wa diha gastuhon ninyo. Ngano man, gugma na ni. Mao nang offering, expression sa imong gugma sa Ginoo. Wa man nagsugo ang Ginoo pangutang mo para na mo'y offering. Kay ang giingon sa Ginoo, basihi kung unsay akong gitugyan nimo. Kay dili makalipay sa Ginoo nga nangutang ka para maka-offering ka. No, ni hapit ka sa imong silingan, mare nya unbeliever ba? Mare pahumas na diya mare. Mare kada Domingo mo ka manghuam na ko mare. Mo lagi mare kay mapiki mo gud ko na magud may offering simbahan gud. Invite na nimo di ginam kuyog. Sira na mo pulong sa Ginoo, miyo na bahala kay suluhan na mare. Imong utang diri taas na kayo. Nya wa ka ni tambong sa inyong Sunday school? Unsa ganito gitudlo nakabaw man? Nakakuha mag-lesson. So muna siya mga igsoon, kung dili na to itakdo atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, di gyud ta kasabot unsa dinhi prinsipyo sa Ginoo di ay. Para unsa di ay ni kani iyang gisugo nato. This is for us to enjoy our life samtang naa pa ta diri sa kalibutan. And while enjoying our life mga igsoon, nahimo tang blessing ngadto sa uban. Kay ang kalipay nimo tuan na sa pagtabang nimo sa uban mga tao. Because that is the way how God can revolution your blessing. Di ba? All grace abound toward you. Ikumad na sa Ginoo. Unya, asa mo abound? Good works. Naa sa good works, sa pagpangalagad. Number 3, katapusan. Ruin without remedy. Ruin without remedy. Persistent disobedience ends in sudden judgment. Unsa man nga judgment mga kaigsunan? Atong katunon ang pulong sa Ginoo. Proverbs 29. Balik ta sa Proverbs 29 sa katapusan. Unsay giingon sa Bible? Shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Kay nganong na-destroy ka? Because you harden your heart. You harden your neck. Nagpagahi ka sa imong ulo, di ka mosunod. Kapila na kagitudluan, kapila na kagisyeran. Mo bitaw na, kapila na kagigaydan mga igsoon. Let's do this. Ingon ana, niya kuman, di gyud ka mo mutuman. Ang kalisod, grabe na. Mura nagbukid mga igsoon. So kinanglan ka ng bukiran na, linugo na to na sa atong pagtuo para mo flat na. Do you believe that our faith can remove mountain? Pero ito, bukid sa panalangin. Bukid man sa problema. Nya, lisod kaayo. Di ka kay ang sulwiningon. Ito rito, pikas bungtod. Nya, ang bukid nga imong gatubang problema. Dili siya bukid sa panalangin. So, dili siya maayo mga igsoon. Proverbs chapter 6, 14 to 15. Ingon sa Bible, o say first word, frowardness. O say sabot anang frowardness? No? Perverseness. Yan ang gibali ni mo ba? Froward, dili na siya forward. Backward ni siya, backward. Wa ka ni tuman. So, frowardness in his heart, he deviseth mischief continually. Magkahatag og kanang kagubot ning tawhana. Kaning backward, manguna-huna. Makahatag og kagubot continually. He soweth discord. Usip sabot na nang soweth discord. Magtanom ka og kagubot, murag imo sabungon ang mga tao. No, kabantay na mo ana mga igsoon. No, this is the devilish attitude. Nga imong inon diri nya pagkahuman imo sa inon didto nya gisabong nimong duha ba? Sowing discord. Kay ba ka unsay giingon ni kuan? Yung pagkahuman, ang imong gitabi, imo sa ngato, si kuan ba, nalain biya to nimo. Ikaw rin nakaingon, nalain siya. Unya, imo sa isumbong dito, nalain biya to nimo, nakita mo, nalain biya to siya nimo. Sige, ano na to ni. Mura mo kagisabog kaka.
Muna siya nakapait aning klaseng batasan na mga kaigsunan. Sowing discord is not good. Therefore, ingon sa verse 15, ingon anay mo attitude, therefore, shall his calamity come suddenly, suddenly shall he be broken without remedy. And when is that suddenly? We do not know. Basta ang giingon sa Bible, suddenly. Mukalit lang. Kakuan mo nagkanta, suddenly, life has no meaning to me. Amo na ni. Kay wa jud ka nag-maintain sa imong Kristohanong kinabuhi, gapagahi ka sa imong ulo, nagrebuildi ka mga kaigsunan, ang Bible nagsulti, there is no remedy in rebellion. Klaro kay giingon sa Bible. No? Pag rebuildi na ka, naghatag mo jud kag kagubot yun. Wa man gyud kalinaw nga isulti ang mga rebel. Puros gyud na kagubot, puros threat. Ihatag nga kundi ka mosugot, mao ni akong buhaton. O mga rebelde na. Kaklase nga utok. O, naihangyo ba? Kanang na mga asawa nga rebelde nag-utok, naihangyo na, ihangyo. Ihangyo niyo ba kanay mo? Kanay ba? Kung di ka mutuman aw. Tao na to. No, nihangyo ko nimo kay ni tuo ko sa Bible nga sabit gyud mi mga asawa. Nindot. Pero ay tumana. Masuko ganina di tumano nang iyahag suggestion, rebelde na. Ipaagi lang hangyo ba? Ipaagi lang suggestion. Pero desisyon na dito nga dapat ang ako suggestion tumana. Oh, that is rebellion. Di ba? For example, mga membro, pastor, nako i-suggest pastor. Ani ba? Kani ato buhaton. Brad, kanang murag dead-end man na brad sa unahan. Di na to na buhaton. Di na kom simba. Si pastor di mo tuman sa pastor. Di ba balihon man nila to? Ako naman inoy di mo tuon nimo. Ikaw kay sugod og tuon ako. Para naate maabtan. Di ba? Kaya kanang imo nakita, kinupya na lang nimo diin asa to nimo. Kani nga kung gi-guide sa inyo ha mga igsoon, gikanis kay tasan. Giya ni para mapatuman ang iyang gisugo nato. Nakahaom ni siya sa atong misyon. So whatever akong gisulti ninyo, dudahan nimo, tumano nimo, imo ng desisyon. Pero mga igsoon, kung imong basihan, naabiya jud kay gisunod. Anak kasubo lang, dili ang imong pastor, imong gisunod. No wonder, daghan kayo mga successful people, when they speak, when they give their testimony, they always go back to the Word of God. Pasalamat yun mi sa pulong sa Ginoo. Pasalamat yun mi sa among simbahan. Pasalamat mi sa among pastor. Pasalamat mi kay nagyahad yun mi nga naproteksyonan ang among kinabuhi. Mao nang niabot ang success sa among kinabuhi. Tagsara kayo mga kaigsunan nga maingon nga maing laki mangug ko. Kamao akong gyud giskwelahan gyud. No? Daw di ko masipyat basta ako yung mga tagsara kayo. Mubalik gyud sila because that is true. Only God can lead the way mga igsoon to victory. Di ka kailag victory kung way Ginoo. Ang makita ra nimo is pride. Your success is your pride. It is not victory. Kaya nga naman, di mo ka makaingon nga kanang mauna ni. Di pa nakadaugan para nimo. Kaya nga naman, na pa may mas taas. Pag abot na nimo diha, wow, naabot na natin. Di ka malipayon. Pero with the Lord, in every level, there is victory. There is rejoicing. Na ay kalipay mga igsoon nga matagamtaman nimo with the Lord. Ana kanindot ko ang Ginoo atong sundon, pero kung magginahi tas dong mga kaigsunan, usay giingon sa ato ang title dire, no remedy for rebellion. Sorry na lang. Kay kung mag-rebelde jud ka, bisag unsa pa na imong kinabuhi karon, maybe wa pa nimo natilawi ang bunal sa Ginoo, wala pa ni abot kay ang suddenly it is not now. Suddenly is not now, but it will come suddenly. So kanang suddenly, maybe after 5 years, after 10 years, after 20 years of your life, after 30 years, it doesn't matter mga igsoon.
kay mubo ra gyud gihapon na para sa Ginoo. Di nakaabot usa ka adlaw niya. Diba? Because one day of the Lord is 1,000 years sa atoa. So dili gyud nato mapapasigarbuhan ni atong kinabuhi kay pirti na natong paningkamot mga igsoon sa Ginoo, wa pa siya kalihok kana. Oh, nanay tabo sa imong kinabuhi, wala pa siya ka gamay lang lihok sa Ginoo, nanay apekto. Pero kita, grabe na pangamas-kamas, wag yun itabo. So, ari ta salig sa Ginoo? Amen. Di ba? Nalimat kam sitag away sa kaaway na to. Ang sa Bible, nabtikan na niya. Amen. Lagpot na imo kaaway, labtik ra gud. When the finger of the Lord move, lagpot ang mga kaaway. So, saligan na itong Ginoo mga igsoon, stop rebelling against the Lord. So I hope natin na learn this morning. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, Lord God, we thank you, we praise you for this morning. Salamat kay Lord sa imuhang pagbadlong kanamo o pagpahimat ngon unsa ka dangerous ang pagrebelde. Ang disobedience, Lord, unsa ka kuyaw sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga naay disobedience nga among gikuptan-kuptan sa among kasing-kasing kay kana siya rebellion na sa imong atubangan. And I pray that you will please bless each and every one, Lord, with a kind of heart that would understand nga unsa ka kuyaw ang dalan nga naadiha ang disobedience. So please help each and every one to realize nga dapat mo sugod nami, Lord, o tuman sa imong mga gisulti, even though kadunay disagreement sa amo ang flesh, because the flesh doesn't really want your will, kay naagud na sa kalibutan nagatutok ang amo ang carnality. So I pray, dear Lord, na imo ming tabangan nga ma-crucify gyud kanunay kining among flesh, buwahan makapanginabuhi ang balang espiritu sa among kinabuhi, Lord. Magiyahan mi sa sakto nga klase nga kinabuhi. Salamat kay Lord, and please help us, dear God, to believe that it is your will and it is your design for us to become a blessing to other people. So only through obedience, Lord, mabuhat na namo tanan. And please allow this invitation also, dear God, nga makahatag ni himaya di kanimo. I pray that you will bless your people, dear Lord, to realize that altar call is very important sa among pagpanimba. And I pray na sa ilang pagluhod, dala nila ang ilang kanang willingness, good Lord, nga magkigistorya kanimo diri sa altar. And Lord, allow this to happen, na makahatag og himaya gyud nimo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.